Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ang volcanic smog of WAG na nangyari nitong recent days at ang pagkansela ng mga classes. Kaya ko po ito nabanggit ito kasi Lunes na Lunes. Ngayon, walang pasok ang Kalamba, yung aking apo, na papasok sana ngayong araw na to ay hindi papasok dahil walang pasok dahil sabi ay may VOG. Sumabay na rin po ang alam ko, Kabuyaw yata, parang wala na rin pasok. At saka ang Los Baños. Ang Los Baños wala na rin pasok dahil may VOG daw. Nung natatanda natin nung Friday may nangyari yun, Friday, nagkaroon ng pagkansela ng Malawakan sa buong NCR at sa Calabarzon, lalo na sa Batangas at Laguna at Cavite. Kasi nagkaroon ng isang haze, yung naging hazy, nakikita yung background ko, no? Nagkaroon ng maulap na papawirin na hindi naman ulap at ang nakita sa Taal, actually hindi lang noong Friday nangyayari na to, nagkaroon ng volcanic fog o smog. Ano ba yun? Kasi yung Taal sa volcano, nagbubuga to ng usok. At yung usok nito ay pinaghalong volcanic fine particles at saka sulfur dioxide. Amoy asupre. At ito ay nag-form into what is called a fog-like appearance. At yun ay nag-envelope sa Tagaytay at mga ibang lugar na malapit sa Taal. Lalo na sa western side ng Taal. Ngayon, hindi lamang sa Taal o vicinities nagkaroon ng kanselasyon. Nagkaroon din ng kanselasyon sa ibang lugar, sa Cavite at lalo na sa Manila, sa NCR. Sapagkat ang NCR nagkaroon din ng ganitong itsura. At naging konklusyon kaagad ng mga local government units doon ay yun ay VOG din. Kasi nga naman ang volcanic smog o volcanic fog ay masama sa kalusugan. Asupre yan eh. Diba? Although, mabalikan ko lang, yung asupre, gamot din yan. Kaya nga yung mga sulfur springs, di ba? Sa Los Baños, nagpupuntahan ng mga tao sa Los Baños dati kasi maaasupre ang mga springs dito. At nakakagamot yan ng mga skin problems, etc. Sulfur-like. Pero, sa ibang tao, banta ang VOG kasi kung mahina ang baga mo, lalo't kung ikaw ay may asthma, na katulad ko, ikaw ay bata o matanda o may sakit sa baga, ay mahirap ang VOG. So, ando na ako yung pag-iiwas natin. Pero gusto ko lang magbigay ng komentaryo. Kaya na-trigger ito, lalo na nitong nangyari ngayong araw na nagkansela ng klase on all levels dito sa Los Baños. Mawalang galang na po, Mayor Genuino. Pero medyo gusto kong punahin yung ganong klase ng desisyon. Bakit ko pinupuna? Hindi sa na gusto kong punahin yung nangyaring desisyon sa basta na lang nagdeklara ng walang pasok sa mga lugar na kung tutuusin ay hindi naman pala VOG ang nakita. Nandun po tayo sa principle of precaution. Standard po yan pag kahit hindi pa sigurado ang science, kung may doubt, may uncertainty, mas mabuti niyo nag-iingat. Pero hindi naman sinasabing walang kaabog-abog kang magdideklara ng hindi mo inaalam. Walang proportion yung gagawin mo. Kasi unang-una, bakit cancel lang, klase lang ika-cancela mo? Ibig sabihin yung mga bata lang ang nasa bingit. Paano yung mga ibang tao na nagtatrabaho? Paano yung mga driver ng jeep? Paano yung kailangan pumasok sa pabrika? Hindi rin ba yun apektado ng VOG? Bakit klase lang? Yun ang isatanong natin, syempre. Pero ito nga lumalabas yung sa NCR, hindi naman pala VOG yun. Yung pala ay gawa lamang ng
pollution. Pero kaya naging ganon kasi nagkaroon ng tinatawag na thermal inversion. Ano ba ang thermal inversion? Paliwanag natin, maging kaunting scientific tayo ngayon, at mamaya babalikan natin yung science. Ayon kasi sa science, normally, ang temperature ng surface ng Earth mas mainit, warmer kumpara mo sa hangin sa taas. Habang umakyat, lumalamig. Kaya from hot to cold, nagra-rise ang mga rain clouds, umaakyat yan hanggang sa bumigat yan sa taas, bigla nang uulan. 'Di ba ganyan ang principle natin sa science. Kung kayo hindi natulog sa pansitan nung nakikinig kayo sa teacher nyo, mula sa mainit na surface ng soil, kasi siyempre the previous day and may mainit, 'di ba? So uminit yung temperatura, tapos naggabi, ang unang lumalamig yung taas. Kaya pag yung mga fog, umaakyat agad yan, nagiging clouds. Ngayon yung thermal inversion na nangyayari, ang lupa nagiging mas malamig kumpara mo sa ere sa taas. So hindi makaakyat, kumakaso natatrap. Kasi the cloud moves from the warmer to the cooler. Eto, mas cooler na yung baba. Okay? Kesa sa taas, kaya hindi makaakyat. Ganyan po ang nangyari. Bakit may fog? At nangyari po noong, nagpatong-patong na nabukod sa meron tayong volcanic fog na nangyayari sa Tagaytay at sa mga vicinities nito. At kaya naman pala hindi makaakyat ang fog na ito ay dahil nga merong thermal inversion. Ganon din na nangyari sa another but different kind of haze. Yun ay yung sa Manila naman ay yun yung pollution, smoke pollution yun. Sa dami ng mga sasakyan sa Manila, ganyan. Normally, aakyat yan sa taas kaya hindi natin makikita na smog. Pero nung nangyari nung Biyernes ay naging mas mainit ang air sa taas kaysa sa baba, sa lupa. Kaya hindi makaakyat. So ang nangyari, inakala natin na fog. Hindi naman pala fog. Pero may indikasyon kasi na fog ang isang cloud, yung low-lying cloud. Dapat amoy asupre siya. Kasi yun ang elemento sa isang volcanic smog eh. It is full of sulfur dioxide. Kasi galing nga sa bulkan. Yung amoy, alam nyo ba yung amoy asupre? Yung amoy itlog yata yan na nilalaga. Parang ganun eh. Yung pag pumunta ka sa flat rock, well, hindi ko alam pila. Pag kunyari pupunta ka sa mga volcanic hot springs, yan ang maamoy mo. Okay? So yun yung amoy ni itlog na nilalaga. Ganon. Ngayon, kung wala namang ganyan kung naamoy, so ang probability ay hindi yan fog. Ando na ako na ang fog at ang smog parehong banta sa kalusugan. Pero ang reaksyon dapat yan, sa halip na kansilahin mo ang classes, gawin mong mandatory ang pag-wear ng face mask, lalo na sa mga taong at risk. Katulad niyan, ang nangyari nung Biyernes, basta na lang kinansila ang classes. Nagsimula na yung iba, 'di ba? Late naman, nagsunudan na lang. Andun na sa eskwelahan yung mga estudyante. Naglabasan sila, ang iba naman walang face mask. O ano nangyari? Di lalo mo lang silang in-expose. 'Di ba? Sa halip na ang ginawa ay nagkaroon na lang ng urgent warning na please wear your face mask wherever you are. 'Di ba? Kasi hindi mo nga, yung mga bata, hindi mo pinapasok sa eskwelahan, andun yan sa bahay, maglalaro na lang yan sa bahay. Pag nasa bahay yan, maglalaro, hindi naman mag-wear ng face mask yung mga yan. Pero exposed pa rin sila kasi hindi naman namimili ang fog o smog. Pupuntahin kung saan niya gusto. Ano yan? Parang panahon ng mga Israelita sa Egypt na pag naglagay ka ng dugo ng karnero doon ng tupa doon sa di ba ganyan nangyari sa mga peste na nag-visit sa Egypt, di ba nagkaroon ng parang cloud na kung nanood kayo ng mga sine, di ba?
o nagki-creep at pinapatay ang firstborn, di ba? O di kung naglagay ka ng cross, ay ibig sabihin Jew ka, hindi ka pupuntahan, ganun ba yun? Eh alam naman natin na ang mga bata, pag kinansila mo ang classes, uuwi yan sa bahay. O kung ang ibang hindi uwi eh. Kung andun na sila sa eskwelahan at meron na yung mga pera, may allowance na yan, pupunta muna yan sa tindahan, pupunta muna yan sa parke, sa mall. So, and then, pag nasa bahay naman yung mga yan, maglalaro yan sa labas, o ano, eh, di ganun. Hindi naman ganun lahat ng mga tao, eh, puro mga aircon ang bahay na pwede mong isara. Na kahit mga bintana, hindi ba? Siyempre, lalabas ka, nasa labas yung mga yan. Ay, di ganun, nakampante ka na, nasa bahay sila, pero spared na sila sa smog at fog na yan. So, hindi logical. Hindi na ginagamitan ng science. Ang local government units, kung minsan iniisip na lang yung kanilang survival, yung hindi sila mapagalitan ng kanilang mga constituents, kahit hindi, eh, ganyan talaga yan. Kunyari, umulan lang ng kaunti, ikakansilan ang klase kahit wala namang baha. Kasi natatakot na pag bagkabaha, ay masisi sila ng mga tao. Nagpapaunahan na ngayon na mag-cancelan ng klase. Hindi tinitingnan kung minsan na base sa mapa, base sa prediction ng Pag-asa, hindi naman dadaan doon yung malakas na ulan. Wala namang rainfall warning. O yung bagyo naman, napakalayo pa. Hindi ba? Magkaroon lang ng monsoon rain o magkaroon lang ng habagat ay ano na, wala nang mga pasok. Di ba? Natatandaan ko nung kami ay maliit pa, sa bagay, ibang-iba talaga noon, malinis pa ang baha noon. Abay, kinakansila, kahit nagbabagyo na kahit umuulan at baha, eh, pumapasok kami. Ngayon, hindi eh, wala pang baha. Kinaumagahan pa lang, pinipredict pa lang na mayroong dadaan na monsoon o habagat. Wala na, the day before, kansilado na ang mga klase. Ilang beses na bang nangyari yan na, okay, sasabihin walang pasok bukas dahil may dadaan na malakas na ulan. Kinaumagahan ng init-init. Parang nangaasar ang mundo. Hindi ba? Kasi hindi natin ginagamitan ng science. Madali namang tingnan ang mapa, madali namang magkonsulta sa mga weather forecast eh. At ang problema kasi natin, sa bagay, mahina din kasi ang ating infrastructure. Kung baga magagandang infrastructures natin, maganda ang drainage natin, ay hindi tayo babahain. Eh, pero hindi eh. Parang ano eh, etong nakakatawa ha, andyan na, meron andun na sa loob ng eskwelahan yung estudyante. Biglang magdedeklara ang mayor na walang pasok dahil uulan, o may baha, o may bahang ang tunay, pauwi na mga bata. Ay di lalo mo silang inilagay sa panganib kasi uwi ang mga yan, butik mo lahat dyan may kotse. Ay ba dyan, lalakad, may tricycle, lalo mo silang inexpose sa baha at ulan. Hindi ba? Hindi ba yung mas mabuti pang, kasi pagbaha naman, napupuntahan ng mga tao sa mga evacuation center eh. Ay, hindi ba yung mga eskwela naman malimit gawing evacuation center, hindi ba? Eh, hindi ba pwedeng doon muna yung mga estudyante? Alagaan muna habang hindi pa sigurado kung magkakameron pa talaga ng baha. Alagaan at mas centralized pa. Mas panatag pa ang kalooban ng mga magulang na ang mga anak nila nasa eskwela at under the care of adults like school administrators at di mo papakawalan na lang basta-basta sa lansangan na baka matangay pa yun ng tubig. Di ba maraming beses na nangyari yan? May mga eskwela na pinauwi dahil may malakas na ulan o inaagos ng tubig. Di ba? Inanod dahil nagkaroon ng pagkakataon na makadaan ng ilog, maglaro, maligo o kaya aksidente, mahulog sa tulay. Di ba? May mga ganyan nang pangyayari, hindi yan fiction. At ito ngayon, ganun din yung VAG. Pero ito nakakatawa kasi yung VAG kasi klaro na may indicator. Kailangan mo isupre ang nalalanghap mo para VAG yan. Okay, of course may magsasabi, pero ang smog dangerous din sa kalusugan. O ano yun, di araw-araw tayo pag every time may smog sa Manila, tayo ay napakababa na po ng air quality ng Manila. So lagi na lang kanselado ang classes. Ang solusyon po dyan, mag-wear ng face mask. Manood ng indicator ng air pollution at pag mababa na a certain level, maging mandatory na ang face mask wearing. Not only of school children, but all people. Ganyan po dapat ang ating ginagawa. Kaya ako natatawa kasi dito sa Los Baños, noong Biyernes, wala talagang pasok kasi talagang banyamos yung isang festival dito. Pero noong Sabado,
na kung talaga may VAG pa. Kasi ngayong araw na to, ang dahilan ni Mayor Genuino, ang mayor ay wala daw pasok ang lahat ng levels dahil may VAG. Pero nung Sabado, nagkaroon ng foot parade at nagkaroon ng street dancing. At mga estudyante, karamihan ang sumali. At hindi naman binigyan ng warning. No? Hindi ko naman nakita. Nakapanood ako ng actual na parada at ng video ng mga performances. Wala namang mga maskara yung mga, walang face mask yung mga tao. Hindi binigyan ng advice na mag-face mask kayo dahil may VAG. Or worse, hindi kinansila ang event. Kasi kung talaga namang mapanganib yun sa kalusugan, dapat sana kinansila o pinospone. Hindi. Tapos ngayong araw na to, na ayon sa indications, bumaba na yung incidence ng VAG sa mismong malapit sa Taal, ay saka naman nag-cancela ng klase. Parang minsan may isip mo, nasaan kaya yung science dito? Tinitingnan pa ba ang science? Alam mo, ang bababa na ng attitude ng ating mga mag-aaral sa science. Hindi magandang lesson ito sa kanila. Of course, tuwan-tuwa ang iba. Natatawa nga ako nung Friday, nakikinig ako sa radyo. Nag-uusap yung isang resource person na scientist na kinakausap ng host ng isang radio program. At ipinapaliwanag niya nga hindi po ito VAG. Ito po ay SMAG. Sabi niya, naku, marami pong hindi matutuwa sa inyong nakikinig ng mga estudyante. Kasi nga, pag hindi, yun ang word, hindi matutuwa ang mga estudyante. Dahil nga, sinasabi ng scientist, hindi naman dapat nag-cancel ng klase. At ngayon, ganun din dito sa Los Baños group chat, nakikita ko ang mga tao, ay salamat, makakapahinga kami, matagal na namin sinasabi, suspend. Kasi nga naman yung iba pagod siguro, maraming events nung Sabado, hanggang ngayon gusto magkaroon ng pahinga. So, ang ginamit ng local government unit na pang-rationalize, pang-justify, ay dahil sa VAG. Walang pasok dahil sa VAG. Which is not true because in the first place, while there is a VAG, in Tagaytay, it has already subsided. Pangalawa, pagpalagay ng meron pa, ayon po sa direksyon ng hangin, kung titingin ka lang sa wind maps, direction, ang hangin po ng itong mga panahon hanggang ngayong araw na to ay papunta po sa west. Yan ang problema sa pulisya ni Sara Duterte na magtanggal ng mga poster sa ating paligid Ayan, nadali ko na naman si Sara Duterte, di ba? Kasi hindi tuloy alam ng mga taong kanilang geography. Hindi nila alam kung nasaan ang Taal Volcano at saan ang west nito. Ang Taal Volcano po, nasa Cavite. Pero, ano rin yan meron din yan sa Batangas. So, kapag western ang hangin, yung binubugang usok ng Taal, hindi po makakarating ng Los Baños. Hindi po makakarating ng Cabuyao at ng Calamba. Yan po ay pupuntang Alfonso. Pupunta po yung Calatagan. Pupunta po yan sa mga western towns ng Batangas at pati ng Cavite. Hindi po tayo apektado. Hindi po apektado dito ng mga ganun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na VAG ang. Tapos tumitingin ako sa labas, hindi naman of course, cloudy, pero hindi naman hazy. So parang, if you're going to use an excuse, a scientific phenomenon, when it is not even factual, then you are undermining science. Maling lesson yan itinuturo natin sa may eskwela. Nawawala ng tiwala tuloy ang tao. Sasabihin nila, sa akala ko may bagyo, bakit walang ulan? Kinansel ang klase. Pag paulit-ulit yan gagawin. Nawawalan ng tiwala ang tao sa science. That is the price that we have to pay. Because our local government officials would rather be popular, would rather be on the safe side masyado or not even just on the safe side. They just want to have convenience na hindi sila titirahin sa social media. Ito naman, kasalanan din ng mga tao Ang mga tao kasi minsan, nakikinig din basta-basta sa mga fear-mongering,
Yung nagpe-pressure na cancelahin na rin kaya ang klase, wala ng klase, parang okay. Ayaw na kasi silang aminin, o magpahinga muna ang mga tao din na pagod sa piyesta. O di cancelahin yan. O pwede naman gawin ng LGU yun. Pangatawanan mo yan, huwag mong gamiting excuse ang VAG. Dahil kung hindi totoo yan, na-undermine lang ang science. Kawawa naman ang mga scientist. Kawawa naman kami sa akademya. Hindi na pinaniniwalaan. Diba? Ginagamit na lang na excuse. Ay nako, inuulit ko, hindi po masama mag-ingat. Pero meron po dapat prudence. Ang tama pong panglaban sa VAG at SMAG ay face mask, hindi ang kanselasyon ng mga classes. Kasi po, hindi porkit kinansela mo ang klase, hindi na-expose ang mga bata sa usok. Kahit po saan yang mga yan. In fact, mas ini-expose mo pa sila sa labas kung ang kanilang mga classrooms ay aircon. Kasi doon, safer sila. Diba? Yun ang hindi ko maintindihan. Tapos hindi ba naman i-monitor na yung mga bata pala naglalaro na lang kung saan-saan, walang face mask. O di ba? Di ba? Di apektado pa rin sila kung totoo talaga may bag yan. Ano yan? Porkit kinansela mo ang klase, wala nang usok. Hindi na wala na. Tapos na. Anyway. O sige na nga. Lunes na lunes eh. Anyway. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan. Inuna ko na kasi science ang pinag-usapan natin sa ngayon. Nakakapag-haplos ako sa inyong mga puso at nakapagbabago ko ng panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my touch heart. So, life. Politika po ito. Pag-uusapan natin dito ng science kasi ito yung mga paggamit ng science sa mga LG, mga politiko o misusing science by politicians dahil ayaw nilang mabembang sila ng mga botante. Kasi tayo naman, nagagalit tayo pag, ba't hindi ka agad diniklarang suspended ang classes? Meron palang VAG. Ganun agad ang mga botante. Hindi din ginagamit ng isip. Hindi rin, ewan ko, lahat tayo. Sabi ko nga, lahat tayo. May parte dito sa ganitong klase ng pambabastos sa agam o science. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sige po, sa Miyerkules, ulit tayo magkita-kita. Okay? Inuulit ko, kung merong FAG o SMAG sa inyo, ang solusyon po dyan ay mag-face mask ng KN95. Hindi po yung kakansilahin mo ang klase. Kasi hindi porkit kinansel mo ang klase, titigil na. Hindi porkit cancel ang klase, protektado mo na ang mga bata. Hindi po ganoon. Dahil hindi po yan tumitigil porkit walang pasok. Kung minsan nga baka mas ligtas pa sila sa mga eskwelahan nila kaysa sa mga bahay nila. Dahil sa eskwelahan may bantay na teacher na pwede magsabi kung anong tama at mali. Pwedeng may mag-order na, mag-face mask kayo. Okay. Children, huwag masyadong lumabas. Huwag maglalaro dito ng kasuloob. Pag sa bahay na yan, yung mga magulang nagtatrabaho, sinong bantay ng mga yan? Kung saan na yan pupunta. Hindi ba? Gamitin naman minsan ng isip. Hindi po ba? Science. Huwag nating kalimutan. Okay? Sige. Kita ka na lang na ulit tayo sa Miyerkules. Lagi kong sinasabi, ingat po tayo lagi. UP naming mahal.